Police Lieutenant Colonel Fernando Acain Jr. of Chief of Police of the San Fernando City Police Station in La Union. Sir, welcome po sa Daily Tribune, sir. Yes, kasama ko na Jasper. Thank you po sa invitation ninyo and nais ko pong batiin lahat ng tagapakinig at taga-subaybay po ng Daily Tribune. Yes, sir. Sir, meron po kayong buy-bust operation na nangyari po. Pwede niyo po bang ikwento kung paano po ito nangyari at paano po ito nag-materialize, sir? Yes, itong buy-bust operation natin po kagabi ay nagresulta nga po sa isang napakagandang operation. No? Nakarecover tayo ng more or less 30 grams na shabu with a standard drug price of more or less 200,000 pesos. No, ang ating suspect ay dayuhan po na taga Batangas at nangingirahan po siya dito, nangungupahan siya dito sa city of San Fernando, particularly dito sa boundaries ng Sevilla and Madaigdig, no? So actually ito pong subject natin ay may lumapit po sa amin na isang concerned citizen po natin na yun nga ay may napapansin po silang mga kakaibang activities dito sa paligid po nila. And agaran po ay nakipag-coordinate po tayo dito sa concerned citizen na to. And he gave us a very valuable information at doon po kami nagsimula ng case build-up. And eventually po kagabi and sa awa po ng Diyos ay napasok nga po natin itong lungga nitong ating subject at yun ay ikasa po natin kaagad ang ating buy-bust operation in coordination of course with the PIDEA La Union. Yes, sir. And sir, yung 30 grams of shabu po ba na alleged shabu na nakuha po natin mula sa ating suspect, sir, with a standard drug price of more or less 200,000 pesos, sir. Sir, would you be able to confirm or masasabi po ba ninyo na related po ba to dun sa mga nahuli po sa Pangasinan and sa Ilocos Norte na 1.5 million worth sa Pangasinan and 1.7 million worth sa Ilocos Norte po ba, sir? Or ano po ba to, sir? Are they in the same organization or Sir, actually po yan po yung tinitingnan po natin ngayon in coordination po sa ating intelligence community, no? Tinitingnan natin ng mabuti yan, baka interconnected nga po itong supply chain po natin dito sa ating region. And yun nga ay we are hoping na to cut this supply chain as soon as possible para po maiwasan po ang tuluyang paglaganap at pangbibiktima po nitong ating mga individual na ayaw pa rin po magsitigil sa ganitong klaseng karumal-dumal at masasamang gawain po. in this development, sir, without discussing any merits of it, in this development po, no, do we see or obvious na po ba na in the future po or in the near days or weeks is may mga makukuha na po ba tayong mga kasama nitong taong to, sir? Yes, we are hoping kasi nga itong subject po natin ay matagal po nating sinubaybayan ito, no? At meron pong kaming mga persons of interest na sinusurveillance po ngayon na maaaring makasamahan po nitong subject po natin. At yun nga, hindi natin pinagbabawalang bahala yung ganitong klaseng illegal activities dito sa San Fernando City, knowing that this city is the central or the central government and commerce of the Region 1, no? So ayaw po natin na maging mababa ang pagtingin po ng ating mga stakeholders, lalong-lalo na yung investors natin dito sa Region 1, lalo na ganito po yung situation po natin na medyo bumabalik na naman nga po yung illegal drugs. But nevertheless, we assure the public na we are closely monitoring dito po sa paligid natin dito sa city of San Fernando as much as we can to instill the tranquility and peace dito sa central government area po natin dito sa buong Region 1 at saka of course to uplift the moral ng ating mga stakeholders at investors na dumayo at pasyalan po itong region po natin. Of course, yung ating mga ang psychology po ng crime is kakaiba po, no? Medyo malalim po ito kung pag-aaralan po natin. Siyempre kung yan po nga yung kanilang tinuturing na source of living, wala na po silang alam ibang gawin kundi ganyang klaseng mga kriminalidad. Kaya talagang hindi po natin na mapipigilan na gumawa po sila ng paraan para i-execute or gawan ng paraan na mairaos po itong criminal activities po nila, no?
So yun po yung ginagawa natin dito as much as we can. Ini-exhaust po natin lahat ng resources natin dito, human resource and logistical resource just to guard the city against these criminals. Yun po. Yes, sir. And the last two questions, sir. Ano po yung may assure po natin sa mga kababayan po natin sa San Fernando po? Are we going to strengthen police operations, intelligence operations? Ano po yung may assure natin? Kasi syempre hindi lang po mga locals yung nasa San Fernando po, no? May mga turista din po na pumupunta ng La Union, may mga nagtatrabaho po diyan kasi diyan nga po yung sentro ng gobyerno tsaka komersyo ng Region 1. So ano po yung may assure po natin sa mga andyan po ngayon sa San Fernando, La Union, sir? Yes, to our stakeholders, sa ating mga kababayan at mga investors dito po sa San Fernando, La Union, no, ay we assure in behalf of the City of San Fernando Police Station, we assure you ang ating peace and order situation po dito sa City of San Fernando is highly manageable, no. Wala po tayong mga significant incidents dito or alarming incidents for that matter that could hamper the tranquility, the business dito po sa sentro po ng Region 1, no. So wala po tayong mga alarming incidents like bank robberies, political killings, and other significant incidents na maaaring makaalarma po sa makaapekto po sa peace and order po dito sa ating rehiyon. At of course dito in particular po dito sa City of San Fernando Police Station. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagsuporta po sa atin ng ating mga kababayan. Nakita nyo naman kung ano po yung nagiging epekto po kapag tulong-tulong po yung ating komunidad at ang ating kapulisan sa pag-maintain po ng peace and order dito sa ating bayan, no? So nakita niyo po ito po ang isang napakagandang ehemplo o resulta ng pagkikipagtulungan po ng ating community sa ating kapulisan, knowing na we admit na hindi po namin kaya ito mag-isa and we highly need your support and cooperation, collaboration po sa lahat po ng bagay na makatulong po na magpanatili po ng kaayusan at kapayapaan po dito sa ating syudad ng San Fernando. Yes, sir. And under din po ng leadership po ninyo and leadership po ni Police Colonel Lambert Suerte po, no? Ano naman po yung mensahe po ninyo? Lastly na po, lastly. Ano naman po yung mensahe po ninyo sa mga ayaw pa rin pong tumigil sa mga illegal na gawain po at naghahasik ng lagim po dyan sa San Fernando, especially po itong mga naninira po ng kinabukasan po ng ating mga kabataan at ating mga kababayan po. Please go ahead, sir. Yes, since I took post as the Chief of Police of San Fernando City way back November 2022, ito po yung stern warning ko po sa lahat ng nag-aasik ng krimen o naninira ng kinabukasan ng ating mga kababayan dito, lalo na po itong proliferation po ng illegal drugs, no? Again, I'm warning you na wala po kayong puwang dito sa San Fernando City. Kahit na itago nyo po yung activity ninyo, hagilapin po namin kayo at aabutin po kayo ng batas. Warning po ito sa inyo, kaya kung ayaw nyo pong yung ating kulungan po dito sa baba po ng police station namin ay napakaluwang pa po. Actually, kakakomit lang po ng ating mga nabaybas at mga pinaghuhuling mga wanted person po natin at kakakomit lang po nila sa jail facility po natin. So napakaluwag po ng aming kulungan dito. So kung ayaw niyo pong magsitigil dyan sa inyong mga illegal na gawain ay sige po, magpatuloy po kayo at sisiguraduhin po namin sa inyo na mapapasa kamay po kayo ng batas. Siguraduhin po ninyo na sa araw na magtatakbo-takbo po tayo ay kaya nyo pong lusutan yung mga ginagawa nyo pong kamalian dito sa ating komunidad. And of course, I want to take advantage this platform na i-warn din po yung ating public dito po sa coming po na ating rainy season, no? So nagsimula na po yung ating rainy season at yun nga po ay mag-ingat po tayong lahat, lalo na po dito sa ating mga biyahero na bumabaybay po ng ating major thoroughfares dito po sa San Fernando City, na mag-ingat po tayo, magdahan-dahan po tayo sa ating pagmamaneho at of course, syempre, nasa public places po tayo, please guard your personal belongings, na wag po tayo maging biktima, wag po nating hahayaan na maging biktima po tayo ng krimen. And lastly, I want to thank the public for continuously trusting the City of San Fernando PS and of course the PNP in general, at naway magpatuloy po ang ating pagsasamahan at magandang pagkikipag-ugnayan sa ating
pagpapanatili po ng peace and order. At of course, sa team po ninyo, Sir Jasper Dawang, regards po sa inyo at maraming salamat po for continuously supporting and trusting our PNP and continuously spreading the good news all over the country para po sa ganun ay mapalaganap po natin ang magagandang balita dito sa ating komunidad. Maraming salamat po. Yes, sir. Mukhang maraming matatakot mag-boarding sa istasyon nyo ngayon, sir. Sa mensahe nyo pa lang eh. Police Lieutenant Colonel Fernando Acain Jr., sir. Sir, maraming salamat at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po.